Urgent! Nahanap na ng Los Angeles Lakers ang kanilang backup center. Ngunit sapat ba ang bagong pirasong ito upang malutas ang mga problema ng koponan? Samantala, si Jackson Hayes ay nakakagulat at maaaring maging isang lihim na sandata kasama si Luka Doncic. At marami pa, si Stephen A. Smith ay naghulog lang ng isang bombang pahayag. Hindi lang siya naniniwala sa potensyal ng mga Lakers na ito. Ano ang sinabi niya sa pagkakataong ito? Malapit na ba tayong makakita ng isang pagbagsak o isang makasaysayang punto ng pagbabago? Manatili hanggang sa huli dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng lahat. At punta tayo sa mga balita ngayon, pero tingnan mo muna kung nakasubscribe ka na sa aming channel na balita tungkol sa Lakers sa Pilipinas. Dahil ang mga susunod na video ay isang serye ng nilalaman na makakatulong sa iyo na manatiling may kaalaman tungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa Lakers. I-activate ang notification bell at piliin ang all option. Pagkatapos nito ay ipapadala namin sa iyo ang lahat ng huling minuto na lalabas mula sa likod ng mga eksena ng Lakers. Lakers fans, we have a goal of 65 likes to hit on this video. In the last video, we hit the goal in less than an hour. Prove that you are Lakers fans and leave a like para maabot natin ang goal na ito sa lalong madaling panahon. Pansin, Lakers Nation. Breaking news na aantig sa puso ng bawat purple at gold fan. Ang Los Angeles Lakers ay nasa isang galit na paghahanap para sa isang backup center na maaaring magbigay ng mahalagang suporta sa aming higanteng Jackson Hayes. At hindi ito titigil doon. Ang mga pasabog na pahayag ni Stephen A. Smith tungkol sa ating mga pagkakataon laban sa kinatatakutang Boston Celtics ay nag-aapoy sa social media. Abangan hanggang sa huli para hindi makaligtaan ang anumang detalye nitong soap opera na nangangako ng matinding emosyon. Hey guys, ito si Gilherme mula sa LA Lakers TV, nagdadala sa iyo ng pinakamainit na balita tungkol sa aming minamahal na koponan. Kung mahilig ka sa Lakers gaya ko, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang update. Ngayon, nang walang karagdagang ado, hayaan natin ito. Nitong mga nakaraang araw, ang pamunuan ng Lakers ay nagsusumikap sa likod ng mga eksena sa paghahanap ng isang sentro na makapagpapatibay sa ating pintura. Matapos umalis si Anthony Davis patungo sa Dallas Mavericks na nagdala ng bituin na si Luka Doncic sa Los Angeles, naging maliwanag ang pangangailangan para sa isang malaking pangalang manlalaro na umakma sa ating depensa at presensya sa pintura. Ipinakita ni Jackson Hayes ang kanyang halaga, ngunit ang mga hinihingi ng season ay nangangailangan ng isang mas matatag na pangkat. Kabilang sa mga pangalan na isinasaalang-alang, si Mark Williams ay lumitaw bilang isang promising option. Ang batang center na may average na 22.4 puntos at 13.8 rebounds kada 36 minuto ay tila ang nawawalang piraso sa aming palaisipan. Gayunpaman, ang mga medikal na issue ay pumigil sa deal na makumpleto, na nag-iiwan sa mga tagahanga na nababahala at ang board ay may misyon na maghanap ng mga mapagpipiliang alternatibo. Sa sitwasyong ito, lumitaw si Alex Len bilang isang emergency na solusyon. Ang Ukrainian, kamakailan na inilabas ng Washington Wizards, ay nagdadala ng karanasan at pisikal na presensya sa kanya. Ang kanyang pagpirma ay naglalayong punan ang puwang na iniwan ni Williams at mag-alok ng kinakailangang lakas sa aming pintura. Para ma-accommodate si Len sa roster, pinili ng Lakers na wakasan ang kontrata ni Christian Wood, isang desisyon na nagbunsod ng mainit na debate sa mga fans. Samantala, ang aming coach na si JJ Redick ay tumataya sa mga mas mababang pormasyon. Tinutuklas ang versatility ng mga manlalaro tulad ni LeBron James at Luka Doncic. Nilalayo ng diskarteng ito na mabayaran ang kawalan ng dominanteng pivot, ngunit ang pagdating ni Len ay maaaring magbigay ng mga bagong taktikal na posibilidad, pagbabalanse ng depensa at pag-atake ng mas mahusay. Kasabay ng mga panloob na paggalaw, ang mga kamakailang pahayag ng analyst ng ESPN na si Stephen A. Smith ay nag-apoy ng siga ng tunggalian. Ayon kay Smith, ang Lakers ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa Celtics sa isang potensyal na NBA Finals na nagsasabi na kami ay madaling madomina ng koponan ng Boston.
Ang opinyon na ito ay nagdulot ng galit sa mga tagahanga at manlalaro na nagsisilbing dagdag na gasolina para sa aming koponan upang patunayan ang kabaligtaran sa court. Dahil sa ganitong senaryo, ang inaasahan ay gagamitin ng Lakers ang mga probokasyon na ito bilang motibasyon. Ipinakita ng kasaysayan na ang aming koponan ay umunlad sa ilalim ng presyon at ito ay maaaring ang spark na kailangan namin upang pag-alabin ang aming titulo. Ang pagdaragdag ng mga madiskarteng piraso na sinamahan ng pamumuno ni Lebron at talento ni Doncic ay naglalagay sa amin sa isang kilalang posisyon upang makipagkumpetensya para sa kampyonato. Mahalaga na ang mga tagahanga ay manatiling nagkakaisa at masigla na sumusuporta sa bawat desisyon at naniniwala sa potensyal ng koponan. Ang panlabas na pagpuna ay dapat makita bilang mga hamon na dapat lampasan na nagpapatibay sa ating determinasyon at pakikipaglaban. Ang bawat laro ay magiging isang labanan at sa walang pasubaling suporta ng Lakers Nation, nasa atin ang lahat ng kailangan natin para magtagumpay. Kaya mga kaibigan, maging handa tayo sa mga pagsubok na darating. Ang ating kasaysayan ay minarkahan sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga hamon at tagumpay, at ang season na ito ay hindi magiging iba. Magtulungan tayo ng may puso at kaluluwa upang itulak ang ating pangkat tungo sa kaluwalhatiang nais natin. Pagkatapos ng lahat, kami ang Lakers at ang aming pagnanasa ay kung ano ang tumutukoy sa amin. Kaya guys, ano sa palagay ninyo ang mga pahayag ni Stephen A. Smith? Talaga bang superior ang Celtics o tatahimik ang ating Lakers sa mga kritiko? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Lakers ay maaaring nasa bingit ng napipintong sakuna? Ang mga pagkakataong iyon sa titulo ay maaaring dumulas sa kanilang mga daliri at walang pumapansin? Oo, ito ay maaaring mukhang isang pagmamalabes. Ngunit ang katotohanan ay mayroong isang tunay na banta na nagbabanta sa aming koponan at karamihan sa mga tao ay hindi pa ito napagtanto. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kinabukasan ng Lakers, kailangan mong manatili hanggang sa huli. Maaaring baguhin nito ang lahat. Ang pangunahing tanong dito ay hindi lamang kung si Alex Len ang nawawalang piraso sa pintura. Ang tunay na pag-aalala ay kung ang Lakers ay gumagawa ng tamang desisyon o kung tayo ay nahaharap sa isang pagkakamali na maaaring makapinsala sa kanila sa playoffs. Tandaan, ang oras ay tumatakbo at kung ang koponan ay hindi kikilos ng mabilis, maaari nating masaksihan ang pagbagsak ng isang season na nagsimulang puno ng pag-asa. Gusto mo ba talagang makitang mangyari ito? Higit pa rito, ang pagdating ni Luka Doncic ay nagdala ng bagong estilo ng paglalaro sa koponan at ngayon ay kailangan ng Lakers na iakma ang kanilang defensive at offensive na diskarte upang mapakinabangan ang epekto ng Slovenian. Ngunit kung walang sentro upang protektahan ang rim at dominahin ang mga rebound, maaaring masira ang buong sistema kapag kailangan natin ito. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Na kahit na sina Lebron at Luka ay naglalaro sa pinakamataas na antas, maaari tayong maalis ng mas maaga kaysa sa sinumang tagahanga na gustong isipin. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang backstage ng Lakers ay mas tense kaysa dati, na may internal concern na hindi pa naiulat ng media? Ang mga mapagkukunan na malapit sa board ay nagpapahiwatig na mayroong isang tunay na karera laban sa oras upang ayusin ang squad bago magsara ang merkado. Ang pangalan ni Alex Len ay lumabas bilang isang Plan B, ngunit ang totoo ay naghahanap ang team ng isang taong mas malaki, mas maimpluwensyahan. At bakit hindi nangyari iyon? Ang sagot ay maaaring maging isang matinding dagok sa mga tagahanga. Ang merkado ay nagiging mahirap at ang Lakers ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi na naglilimita sa kanilang mga pagpipilian. Ang mga manlalaro tulad ni Steven Adams na maaaring maging perpektong solusyon ay hindi maabot. Na-explore na ng team ang mga opsyon tulad ni Daniel Gafford at Wendell Carter Jr., ngunit kung walang kaakit-akit na trade asset, halos imposible ang mga negosasyon.
Nakatali ba ang ating mga kamay? Ngunit huminahon ka dahil may isa pang kadahilanan na maaaring magbago ng lahat. Si Luka Doncic mismo ay aktibong kasangkot sa mga talakayan tungkol sa mga reinforcement. Alam ng number 77 na kailangan niya ng center partner para mabawasan ang pressure sa kanya at kay LeBron. Si Luka ay isang nakakasakit na henyo, ngunit ang kanyang perimeter defense ay nangangailangan ng suporta. Kung walang matibay na sentro, palagi siyang aatake ng mga kalaban sa playoffs. Didinggin kaya ng Lakers ang hiling ng kanilang bagong bida? At ngayon dumating ang pinakanakababahala na punto sa lahat. Paano kung ang Lakers ay gumagawa ng parehong magastos na pagkakamali sa mga nakaraang season? Sino ang hindi nakakaalala noong 2021 nang hindi pinansin ng board ang pangangailangan para sa mga reinforcement at nauwi sa pagkawasak ng koponan sa playoffs? Kung mauulit ang kasaysayan, maaari tayong humantong sa isa pang masakit na pagkabigo. At mas masahol pa, kukonsintihin ba ni LeBron James ang isa pang nasayang na season? Aminin natin, walang oras na sayangin si LeBron. Si King ay 40 taong gulang na at alam niyang umuusad ang kanyang orasan. Ang bawat season na walang titulo ay isang nasayang na pagkakataon. Sa palagay mo ba ay tatanggapin niya ang panonood muli ng pagbagsak ng Lakers? May mga alingaw-ngaw na kung ang koponan ay hindi mapatunayang sapat na mapagkumpetensya, maaaring seryosong isaalang-alang ni LeBron ang isang pagbabago. Oo, ito ay maaaring mukhang hindi maiisip, ngunit tandaan, siya ay umalis sa Cleveland ng 2 beses nang napagtanto niya na ang prangkisa ay wala na sa posisyon upang makipagkompetensya para sa mga titulo. Paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring ito na ang huling pagkakataon na makikita mo sina LeBron James at Luka Doncic sa parehong koponan? Kung hindi kikilos ngayon ang Lakers, maaaring hindi na maabot ng dream duo na ito ang kanilang buong potensyal. At ang mas malala pa, makikita namin si Luka na hindi nasisiyahan, naghahanap ng ibang destinasyon sa mga darating na taon. Gusto mo ba talagang makitang mangyari ito? Ngayon, isipin ang isang nakakatakot na senaryo. Magsisimula ang playoffs, haharapin ng Lakers ang isang malakas na koponan tulad ng Denver Nuggets or Milwaukee Bucks. Mahigpit ang laro, ngunit sa kahabaan ng walang epektong sentro, ang Lakers ay hindi kayang pigilin sina Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo. Dumating ang pagkatalo at kasama nito ang pagkabigo. Ang pagkakataong manalo ng titulo ay itinapon. Ano kaya ang sasabihin ni LeBron sa locker room pagkatapos nito? At walang punto sa walang taros na pagtitiwala na malulutas ng koponan ang lahat sa ibang pagkakataon. Kung walang paggalaw ngayon, walang oras para sa mga pagsasaayos kapag nagsimula ang playoffs. Bawat laro ay binibilang. Ang bawat desisyon na ginawa ng board ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-angat ng tropeyo o pagiging mapahiya sa mga unang round. Ang Lakers ay naglalaro ng apoy. Huwag maghintay. Ipadala ito sa 3 mga contact sa WhatsApp na sumusuporta din sa Lakers at sumulat ng I am a Lakers fan. Naway buksan ng Diyos ang mga tamang pintuan para sa iyo ngayon para sa pagbabahagi ng aming gawain at pagtulong sa amin. Ang pinakanakakatakot sa akin ay ang bahagi ng mga tagahanga ay hindi pa rin napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Marami ang naniniwala na dahil lamang sa mayroon tayong LeBron at Luka, lahat ay magiging natural. Pero napanood na natin ang pelikulang ito. Ang mga mahuhusay na koponan ay bumagsak dahil hindi nila pinansin ang kanilang mga kahinaan. Matututo kaya ang Lakers sa kanilang mga nakaraang pagkakamali o uulitin ba nila ang parehong pagkakamali? Ang magandang balita ay may oras pa para kumilos. Bukas pa rin ang exchange market at may mga option na maaaring tuklasin. Kailangang gumawa ng tamang desisyon ang board bago ito maging huli. Maaari pa rin bang maging isang mabubuhay na pangalan ang Steven Adams? May tinatago bang sorpresang trade ang Lakers? At ikaw fan, ano sa tingin mo? Tama ba ang galaw ng Lakers? O patungo ba tayo sa isa pang nasayang na panahon? Kung gusto mong makita ang panalo ng koponang ito, isulat ang tungo sa pamagat sa mga komento at ipakita na binibigyang pansin ng mga tagahanga. Sinusulat na ngayon ang kasaysayan at kailangan ng Lakers ang lahat ng lakas na maaari nilang makuha para ibalik ang sitwasyong ito. Ang bawat desisyon na ginawa ngayon ay maaaring tukuyin ang hinaharap ng koponan. At sa pagtatapos ng araw, ang tanong ay nananatili. Talagang naniniwala ka bang handa na ang koponang ito na manalo?
Ngayon ay kagyat na. Salamat sa panonood hanggang dito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na matanggap ang susunod na nilalaman. I-access ang aming playlist ngayon na lalabas sa screen o sa nakapin na komento kasama ang lahat ng mga pinakabagong balita at update mula sa Lakers. At manatiling up-to-date sa mga behind-the-scenes, highlights, last-minute, controversies, transfers, everything about the Los Angeles Lakers team. See you sa susunod na video.